salamat po, Sister Lourdes. Blessed and Happy New Year to everyone. Palakpakan niya muna natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, it's a great honor to stand before God. Napakabuti ng Diyos na patuloy po tayong ginagamit sa gawain ito. But today, I'm not going to preach, but to teach. Please, Pastora, allow me to teach even though I am not a teacher. Praise the Lord. Praise the Lord. Today, I'm going to talk about live, rise, and shine. Live to rise and shine. Live to rise. So, sa tingin ko, ito pong mensahe o teaching ay naaangkop sa pagsisimula ng ating taon. Bilang mananampalataya, no? Mahalaga na mayroon tayong gabay na nagmumula sa Panginoon kung ano ang nais ng Diyos para sa atin sa pagsisimula ng bagong taon. Amen? So, we have to live to rise and shine. Amen? So, may bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. O dakilang Diyos, ikaw po'y banal at napakabuti, Ama. Salamat po sa biyayang buhay na iyong pinagkaloob. Salamat sa kalakasan, karunungan at kaunawaan na ipinagkakaloob mo sa amin, Ama. Ama, sa mga oras na ito, narito pa kami, puspos ang kababaan ng loob na kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kahinaan, pagkukulang sa inyo, Ama. Patawarin mo ang bawat kasalanan na aming nagawa sa araw at sa nakalipas ng mga araw, Ama. Ikaw po ang Diyos na mahabagin at nagpapatawad sa lahat ng iyong minamahal, Ama. Salamat din po, Ama, sa umagang ito na kami po'y nandito at kayo po'y sambahin at parangalan, Ama. Samahan mo kami sa umagang ito, puspusin mo kami ng pagpapala, itono mo ang aming puso't isipan. Gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita, Ama. At patnubayan mo po ang inyong lingkod. Ikaw pong manguna sa lahat ng aking gagawin, sa lahat po ng aking sasabihin, Ama. Ikaw po ang aking maging gabay. Ang iyong karunungan at kaunawaan ay aking gagamitin, Ama. Ikaw po, Ama, ang manguna pagharian mo ang iyong iglesia. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, O Diyos. Salamat, salamat. Praise again. Once again, praise the Lord. So, ito po yung topic natin. Live to rise and shine. So, bawat mananampalataya dapat tayo po'y mamuhay. No? Na tawag dito, nag-i-step up at nagliliwanag. Kasi tayo ang mga sundalo ng Diyos. No? We are the soldier of God. So saan ba natin, ano bang teksto na ating tatalakayin? Mababasa po natin ito sa Isaiah chapter 60 verse 1. Anong sabi? Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord risen upon you. Amen? So, ito pong verse na ito is a prophetic, poetic vision of Prophet Isaiah para sa mga Israelita, mga taga-Jerusalem, Judah. Kasi po, kanilang kalagayan, during that time na ito po yung sinabi ni Prophet Isaiah, is a post-exilic. Galing sila sa pagkabiyag ng Babylonia. Alam naman natin na kapag ikaw ay nasakop, kayo yung mga slave, yung bansa mo, di ba, ang pangako sa kanila ng Diyos ay maganda, no? Itatatag ko ang inyong bayan, no? May promised land na ipinangako. Pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo, no? Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, hinayaan ng Diyos na sila ay magapi ng kalaban ng Babylonia, sila ay nasakop, winasak ang kanilang bansa, kinuha ang kanilang mga arayanan, lahat, wala. Wasak. Pero dahil sila naman ay bumalik sa Diyos at nagpakumbaba, alam mo naman ang Diyos natin ay mahabagin, napakabuti at maibigin. Kaya
pinahintulot muli ng Lord na sila po'y makalaya sa pagkabihag. So, during that time, talagang mababa ang kanilang moral. Diba, kahit sino naman, no? Na siguro wala pa namang nakaranas dito na nanggaling sa gera, no? Na isang bayan nyo na napakahirap po noon na ang isang bansa may gera, kaya ako ayaw ko ng gera. Ayaw ko ng war kasi diyan talagang ubus ang kabuhayan mo. Wala ka kahit ni ano, wasak ang bahay mo, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa. Kaya ito pong kanilang kalagayan ay talagang napakabigat. No? Kaya ito po ang sabi sa kanila ni Prophet Isaiah. No? Sabi diyan, di ba? Arise, shine, for the light has come. So dumating na ang kaliwanagan kasi nakalipas na sila, nakalaya na sila sa pagkakabihag. Kaya may bago na silang pag-asa. No? So anong dapat nilang gawin? To step up and shine as a children of God, as a chosen people of God. Tayo po ay ganun din ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kasi tayo po ay tumanggap na sa Kanya. Amen? Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Amen? Bakit po kailangan gustong ituro ito? Bakit ka? Nakwento ko ang kalagayan nila. Dalhin natin sa kalagayan natin ngayon. Ano po ang kalagayan natin ngayon? Laganap na korupsyon. Tama? Bawat ahensya may korupsyon. At ang sabi ni Samuel Martires, no, former ombudsman, sabi niya doon sa hearing, sabi niya, ang paggapi sa korupsyon ay hindi lamang sa pamamagitan ng batas. Ang paggapi ng korupsyon ay dapat it's a good character foundation na magmumula sa ating mga tahanan, sa ating eskwelahan, at sa kahit anong ahensya ng ating gobyerno. Amen? Dapat mayroon tayo a good character foundation. Amen? So, yun pala ang sekreto. Yun ang sekreto para magapi ang korupsyon o yung anuman ang hindi magandang gawa ng tao. Ha? Amen? So, pangatlo, bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo ang manguna. Amen? Tayo po yung tumanggap Hindi natin maaasahan yung hindi kumikilala sa Diyos. Tayong mga tumanggap sa Diyos, tayong mga kumikilala sa Diyos, dahil galing ito sa Diyos Dapat, ito po'y panawagan din sa atin. This is the encouragement. No? This is a poetic encouragement, especially to those disheartened. Amen. Sa 2025 ba ay mabigat ang naging kalagayan mo? Diba? Nung nakalipas bang taon, hindi ba sa feeling mo hindi maganda? Ang naging kalagayan mo sa buhay. Marami kang naging problema, dumaan ka sa karamdaman, namatayan ka, ano man ang hindi maganda. No? Ito po ang panawagan ng Diyos sa iyo. Don't stop. Huwag kang malugmok, huwag kang manghina, huwag kang panghinaan, but still, you have to arise and shine because you are the children of God. Amen? Amen. Praise God. So ngayon, ano po ang mga ito, mabilis ito, 6 na bagay na nais kong ibahagi sa inyo na dapat natin gawin para tayo mamuhay ng may katanyagan at nagliliwanag. No? Tayo ay maging isang tunay at ganap na ehemplo sa lahat ng tao. Tayo po'y manguna. Tayo'y maging leader sa ating maliit na komunidad, sa ating tahanan. Amen? Tayo po'y magkatuwang, magkasama, magtulungan bilang mananampalataya ng Diyos. Amen? Ano po yung una? Ang sabi dyan, gamit lang ang salamin.
Ayan. Know your purpose or embrace your purpose. Mga kapatid, alam mo na ba kung bakit ka nandito sa mundong ito? Bakit ka nag-i-exist? Bakit sa dinami-daming ipinganak sa mundo, narito ka ngayon at buhay? Mayroong pinanganak na namatay, hindi na lumaki. Maraming nakarinig ng magandang balita pero hindi tumanggap. Wala rito. Maraming tumanggap pero bumitaw. Umalis na, wala na rin dito. Ano ang dahilan? Ano yung purpose mo sa buhay? Ano yung purpose mo? Bakit ka narito? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Ano yung purpose mo? Anong sabi? Anong sabi sa sa 1 Corinthians 10:31. Sabi doon, ito yung purpose mo. Sabi ng Diyos, whatever you do, eat or drink, do it for the glory of God. Amen? We're here to glorify the name of the Lord. We're here to glorify God. Sa paano paraan? Sa tingin nyo, sa paano paraan? Paano tayo nakakapagbigay ng karangalan, kaluwalhatian sa Diyos? Sa pamamagitan ng Romans 12, verse 1 to 2. Anong sabi? Beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not, sabi dito, sa pamamagitan ng do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may be prove what is good and acceptable and perfect to God. Yan ang sikreto. Nandito tayo, yung purpose natin, to glorify God. Sa paano mamaraan? Ihandog mo ang iyong buhay, ang iyong katawan bilang isang buhay nando, banal at kasiyasiya sa Diyos. Nandito tayo para gawin yun sa Panginoon. Bilang mananampalataya, magbago tayo ng pag-iisip. Kung sila nagnanakaw, dapat tayo magliwanag. Hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo nanggagawa ng bagay na hindi nais ng Diyos. Amen? That is our purpose. Okay? Dapat itatak natin sa ating isipan at isulat natin sa puso yan. Ang bawat gagawin ko ay dapat nakakabigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Amen? Next. Dreams and vision. Dreams and vision. Lahat tayo bilang mananampalataya, dapat mayroon tayong pangarap. Mayroon tayong gustong marating. Diba? Kasi sabi ko nga, isang dahilan, hindi ko nasabi kanina, isang dahilan kung bakit gusto kong ituro to, ito ay panawagan din sa mga kalalakihan. No? Na ako'y lagi kong pinipreach na we are the leader of our small community, ang ating tahanan. Pero nakikita ko ngayon sa social media, ginagawang katatawan yung mga kalalakihan. Ginagawang katatawan, natatawa tayo. Kasi, magagalit. Ako yung, dapat ako nasusunod. Darating yung asawa, papaluin ang ulo ng plastic. Natatawa tayo, pero hindi siya maganda. Kaya nagbago ng panahon niya yun, ganun. Bakit nagbago? Kasi nagbabago na rin tayo ng sistema. Lumilihis tayo sa nais ng Diyos. Tandaan mo, tayo po, mga kalalakihan, ay ginawang leader ng Diyos. Kapag hindi natin ginagampanan ang pagiging leader natin sa maliit na komunidad, magbabago talaga ang sistema. Kaya tita mo ngayon, nagre-reklamo kayo. Iba na ang kabataan ngayon. Kaya ang panawagan ngayon, mga kalalakihan, men of God, rise and shine. Maganda. So dapat ito, lahat bilang lalaki, bilang ama ng tahanan, o bago pa lang nag-aasawa,
You have the dreams. Saan ko dadalhin ang aking pamilya? Ang aking asawa? Mayroon kang vision, doon kami pupunta. May maliwanag. May kaliwanagan kung saan kayo patungo. May direksyon. Pero yung dreams, without action, ano yun? Is nothing. Pangarap na yan. Ang panaginip ay mananatiling panaginip kung walang kasamang gawa. Amen? And vision without effort is meaningless. Walang kabuluhan lahat yan. Puro pananaw lang. Gusto kong magkaroon ng magandang tahanan. Di ba? Masayang tahanan. Gusto ko sama-sama kami magpamilya. Pero kung wala ka namang effort na ginagawa, nothing. That's all meaningless. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen? So samahan natin. Kung tayo'y nangangarap, kung tayo may gusto kang marating sa buhay, samahan natin ng gawa. Amen? Samahan. Bakit po? Ang sabi doon sa Deuteronomy, I think that's chapter 12 or ang sabi niya, He will bless the work of your hand. Nandito, tama, ito pala. Sabi niya, the Lord will open to you His goodness, good treasure, the heaven to give the rain or your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lead, you shall lend, di ba? Magpapautang ka to many nations, but you shall not borrow. Hindi ka mangungutang. Di ba? Magpapautang ka, pero ikaw hindi ka talaga magkakautang. Bakit? Kasi, pagpapalain ka ng Diyos kung ikaw po'y nagsisikap. Kaya ang motto natin dapat, bilang mananampalataya, work, 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 save, 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 invest, invest, invest. Intindihan natin to para masiglan, malungkot kayo. Work, 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 save, 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 invest, invest, invest. Tandaan mo, mga mananampalataya, dito sa Pilipinas, pagdating mo ng 60, 65, obligado kang mag-retire. Ibig sabihin ba, hindi na tayo kakain nun? Hindi ka na pwede magtrabaho. Paano kung wala kang ipon? Wala kang naitanim? Aasa ka sa anak mo. Sasama loob mo pag hindi ka binigyan. Maniwala ka sa akin. Kaya ang maganda, magtanim ka rin. Magtanim ka ng magandang kabutihan sa iyong anak, mahalin mo sila ng mabuti. Pero magtabi ka rin para sa sarili mo. Kasi hindi natin ma-predict ang kinabukasan. Hindi natin alam yung mangyayari bukas. Di ba? Nagtitiwala tayo sa may anak naman ako, may anak naman ako. Pero hindi natin alam. Diba? Kung makapag-asawa yan ng hindi mananampalataya, mahirap naman. Kaya nga dapat dito tinuturo sa atin, di ba? Kung magkaasawa natin na, dapat huwag yung gwapo, ang mahalaga, may takot sa Diyos. May pananampalataya sa Diyos. Yun ang mahalaga. Hindi yung gwapo, tangkad, parang ang galing-galing ng tao ito, matalino. Pero lahat yan nawawala eh. Maliban na siya may takot sa Diyos, siya nananatili sa paglilingkod sa Diyos. Kasi utos ng Diyos sa mga kalalakihan, mahalin mo ang iyong asawa na gaya na ni Kristo. Nagpakamatay sa cross para sa pagmamahal sa akin. Ganun ang example, sabi ng Diyos. Di ba? So, ano pa gagawin natin? Sumunod. Yeah? So, next, ano po ang nais ng Diyos? Set your core values. Mostly nakikita lang natin sa company ito. Pero dapat bilang mananampalataya, mayroon tayong core values. Mga bagay na pinapahalagahan natin. At this is not compromising. Pag sinabi mo, kailangan honest tayo. Huwag kang kumuha na hindi sa'yo. Paninindigan natin yan. Kakamatayan natin yan. Ipaglalaban natin yung prinsipyo na yan. Pag sinabi mo, dapat I am an excellent man. Dapat excellent tayo. Lahat ng gagawin mo maganda. Pinakamainam, pinakamaganda.
paninindigan mo yan, ituro mo yan sa mga anak mo. At hindi yan compromising. Na kapag nilagyan ka, bibigay ka. Nung ikaw ay nasa gobyerno, gawin mo naman ito kasi ako na bahala sa'yo. Bibigay na ang iyong prinsipyo. Yung core values mo, bibitawan mo. Dapat tayo ay meron nito. Ano man ang mga bagay na nais mo i-value, ituro sa iyong mga anak, paninindigan mo ito. Hindi ito compromising, hindi ito magbabago. Nakasulat na ito. Identity mo yan. Bakit? Naalala mo yung ano? Kapag naalala ko ng kapanahonan ko, pag sinabi mo, bibili ako ng pantalon, unang tatatak sa'yo, Levi's. Panahon ko yan eh. Pagpapasok kami sa eskwelahan, kahit may hiwa yan. Basta Levi's, ano yan? Fine po. Gagawa tayo ng tatak natin bilang mga mananampalataya. Pag sinabing Kristiyano, nakikita sa gawa yan. Hindi gagawa ng hindi maganda yan. Kristiyano yan eh. Anak ng Diyos siya. Lalo na dala-dala natin, Jesus Christ, our hope and Redeemer. Amen? Dapat nakikita sa atin yan. Hindi yung nandito tayo, nakikinig, paglabas natin, may masasabi ang tao sa labas. Kristiyano pa naman. So we have to seek your core values as a Christian. And that is not compromising. Paninindigan natin yan. Ipaglalaban natin, kamatayan natin yung prinsipyo niya. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon, mga seryoso tayo. Panindigan natin, ha, kapatid. So, mabilis lang to, no? Mabilis, huwag kayong mag-alala. Next. Life planning. Pastor, kailangan ba ng plano pag tayo ng bahay? Meron ba nagtayo ng bahay, walang plano? Hindi mo alam kung saan ka papunta, paano ka mag-uumpisa. Ang bahay na walang magtayo, na walang plano, parang tingnan mo, hindi mo mapicture sa itsura. Ganun din sa buhay. Pinaplano. Yeah? Pag walang plano yan, doon pumapasok yung kahirapan. Yung parang ang hirap mong makausad doon sa dreams mo, sa vision mo, sa gusto mong papunta, ang hirap makausad. Kasi wala kang plano. Ano gagawin mo? Ito yun. Life planning. Ilan ang anak mo kasama din. Ilan ang anak magiging gusto mong anak. Kailan, lalabas. Ilan trabaho. Hindi totoo. Pwede yan. Uso na yun. Kaya may family planning. Diba? Lalo sa panahon ngayon. Talagang hirap na ng buhay. Diba? Mahal na lahat. Kaya kailangan talagang may plano tayo. Life planning is very important as a Christian. Bakit? Tayo dito tayo yung mga halimbawa ng Diyos. Tayo yung nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen? Diba? Naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng mga gawa natin. Amen? So life planning is very important as a Christian. Next. Lead self before others. Marami dahil sa atin, nangingialam sa kapitbahay, nangingialam sa ibang tao, pero yung sarili na. Di ba? Sabi ng salita, di ba? Na pinapansin mo yung puwing ng iba, pero yung puwing mo katroso na, hindi mo nakikita. Di ba? Lead self before others. And this is include self-discipline. Lead self before others. Hindi mo mapapangasiwaan ang iyong tahanan kung ikaw mismo ay may ginagawang mali. Sabi nga ni Tatay Lito, paano mo? Huwag kang manigarilyo. Masama yan. Naninigarilyo ka. Paano mo ngayon patitigilin? Huwag kang maglasing. Pero ikaw, kasama ng tarkada, hindi lasing. Paano mo maitatama yung mali? Paano mo masasabi o paano mo masabi sa mga anak mo kung gano'n na ginagawa mo? Kaya dapat lead self before others. Hindi mo magagawa yan. Bilang isang anak ng Diyos, bilang leader ng pamilya, kailangan you have to walk the talk. Anong sinasabi mo, ikaw sa'yo dapat nakikita yan. Diba?
Kung anong nais mo sa iyong mga anak, sa'yo muna mauna. You have to lead yourself first. At huwag kang umasa na may makukuha kang resulta kapag hindi mo napangasiwaan yung sarili mo. Diba? So, itong bagay na ito, mahirap to eh. Kahit sa akin, sa sarili ko, na hirapan ako. No? Nahihirapan ako to lead self before others. Kasi maraming obstacle, maraming hindrance kapag napunta ka sa ganito, na-influensyahan ka, at ako ay may kahinaan na parang ang dali kong ma-influensyahan. Ang dali kong, mahina ang paninindigan. No, kaya ako, panalangin ko sa taong ito, magawa ko to sa sarili ko. No? Magawa ko to lead myself before others and to input a self-discipline. Dapat matuto kong magsabi ng oo kung oo at hindi kung hindi. Sana kayo din. Kung may ganun din kayong struggle, dapat marunong tayong matuto. Ibig sabihin, may boundaries. Hindi po yung pwedeng sige-sige lang. Pag may lumapit sa'yo, oo, hanggang sa, wala na. Mali na ang nagiging direction mo. Dapat may boundaries, may hangganan. Marunong kang gumamit ng oo at hindi. Kung hindi. Huwag mo na, ay sige, susubukan ko. Mayroong mga ganun, di ba? Ay sige, try ko. Hindi na, tapusin mo na. Oo kung oo, hindi kung hindi. Tapos. See you na. Huwag na natin, yung sarang din tayong paasa. Huwag na tayong paasa. Tapos magsasabi ka na lang. Tapos alisin daw natin yung sinasabi, sana all. Sana all. Yung mga ganong, anong tawag ng kasabihan mo, sana all. How to be you. Parang ano daw kasi nag-i-amplifies ng jealousy. Naiingit ka sa nakikita mo sa iyo, kapatid. Sana all. How to be you. Ang sabi ng Diyos, stand up ka rin. Arise. Shine. Para yung blessing ni Lord ay matanggap mo rin. Hindi yung titingin ka lang. Sana all. How to be you. Liwanag na. Sabi na, arise. Shine. Ano man na yung ginagawa ngayon, gawin mo ang pinakamaigi. Huwag kang panghinaan na kargador ka na ngayon. May isang kwento, no, na isang kargador na nakaka-amaze. Sabi ng doon, nung kargador siya, ginawa niya yung sabi mo kanina, work, save, invest. Kargador siya sa palengke. Una, di ba, binubuhat lang, kargador eh. Ang bawat kinikita niya, nagtatabi siya. Dahil nakaipon na siya, nag-invest siya, kariton. Gumaan ba buhay niya? Kesa nagbubuhat siya, may kariton na. Yeah? So they continue to work. Save. Invest. Later on, nakabakal siya ng second hand na truck. Aluminum truck. Yeah, deliveries na. Mas gumaan ba buhay niya? Hindi na kariton. Work. Save. Invest. Meron na ngayon siyang yung imbakan na tawag ng logistics. Warehouse. Ano yung gagawin mo? Huwag kang panghinaan kung ordinaryong empleyado ka. The secret is work. Save. Invest. Do it excellently. Buhay ka pa, kapatid. Huwag mo isipin na pinaglipasan ka na ng panahon. Ano man ang iyong edad mo ngayon, kaya pa yan. Malakas ka pa. May pag-asa ka pa dahil ng Diyos natin ay buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Maliwanag yung plano ng Diyos sa atin. To prosper you and hope in the future. Ikaw, sabi ng Diyos, gusto niya mahirap lang ako. Wala na akong magagawa, mahina na ako. Kapatid, buhay ka pa.
nakakakilos ka pa, nakakalakad ka pa. Wala nang tatanggap sa akin kasi matanda na, kapatid, may kapitbahay ka, subukan mo, linisin mo. Linisin mo Sister, gusto mo bang linisin ko ang paligid mo pag wawalis kita? Magkano? Hindi mo na isipin. Diba? Kung magkano lang yung kaya mo, yung masaya kang ibinibigay sa akin. Hindi yung bibigay ka, masama naman ang loob. Pero pag ginawa mo yon, sikapin mo pinakamaganda ang gagawin. Na matuwa yung kapitbahay. Maniwala ka, kapatid. Sasabihin niya, ang galing na ito, Kristiyano kasi. Sige nga, bigyan ko rin. Sige, sister, baka gusto mo rin maglinis sa akin. Kasi hindi ko na kaya, may trabaho ko, wala na kaming oras para maglinis. Gawin niyo yun, kapatid. Maraming magpapalinis eh. Kung mga sa 3, 4, 5 magpapalinis eh, bigyan mo. Diba? Eh kung hindi, yung value for money, nakikita nila, eh, kung hindi dito nagpa-presyo ng malaki. Magkano lang. Pero tandaan mo, ang bigay na walang presyo, mas malaki pa. Doon sa inaasahan mo, maniwala ka, basta gawin mo ang pinakamainam. Kung sinabi mong malinis, dapat malinis yan. Kung naglaba ka, dapat ang laba mo maganda yan. Dapat matuwa, mag-glorify sa Lord sa iyong ginagawa. Di ba? Kapag ganun ang mangyari sa iyo, kapatid, hindi ka maghihirap sa mundo na ito kahit mahal bilihin. Palakpakan natin yung Panginoon. Parang seryoso tayo na. Huwag kang maging self-pity na hindi ka natatanggap. Bakit? May magandang plano. Apply ako ng apply. Hindi ako natatanggap. Tingnan mo ako, matanda na, natatanggap pa. May sikreto. Ano ang sikreto? Whatever you do, do it for the glory of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag mong tingnan ang wala ka. Ano ang meron ka? Yan ang i-bless ni Lord sa'yo. Ang wala ka nang magagawa doon. Maniwala ka, kapatid. Kung anong meron ka, ipanalangin mo sa Lord lahat ng nais at gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen? Dahil ang Diyos natin ay buhay nakikinig. Diyos ko po, hindi mo kayang sukatin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah, praise the Lord. Diyos ko po, ako talagang lagi kong tinetestimony kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay namin. Hallelujah. Patubig mo na. Next. Be grateful on small things. Alright? Be grateful on small things. Maliit na bagay na nag-i-improve sa buhay mo. Magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka. Huwag mong gayahin. Doon sa Luke may kwento, yung 10 kitongin. Pinagaling ng Diyos, 10. Ang isa bumalik. Isa lang bumalik. At ano yung bumalik? Hindi pa mananampalataya. Di ba? Di ba? Kaya ang Israel, di ba? Binagsak na Diyos eh. Sinakop sila ng babi kasi naging matigas ang kanilang ulo. May instruction, pero hindi nila sinunod. Sinunod nila ang kalayawan nila. Di ba? Sinunod nila kung anong pamumuhay na nais ang gusto nila. Kaya hinayaan sila ng Diyos. Kasi ang Diyos ganun lang naman eh. Nagsisikap ka, sundin mo yung sarili mo. Hayaan ka lang. Sige Lord, sige anak, gawin mo lang yung gusto mo. Gawin mo lang. Gawin mo buong lakas mo. Na walang tiwala sa akin, hindi mo ako ino-honor, hindi mo kinikilala bilang iyong provider. Sige, magsikap ka para sa sarili mo lang. Hayaan ka ng Diyos. Pero mabait ang Diyos kasi pagdating na lugmok ka na. Hirap na hirap ka na. Saka kalalapit sa Diyos. Pero mabuti ang Diyos eh. Papakinggan ka pa rin ng Diyos. Matatawaran ka rin. Pero, damage sa spindan. Yun ang mahirap. Kaya kung mayroon ka na ngayong naging pakinggan, para hindi ka na magkaganon, sumunod ka na. Nandiyan ang salita eh. Kita mo yung kwento din ng isang mayaman, tsaka si Lazarus, di ba? Nung naparusahan na sila dahil sa impyerno yung mayaman, sabi ng mayaman, pabalikin mo si
para sabihan yung mga kapatid ko sa mali nilang ginagawa. Ay, sabi ng Diyos, hindi na. Kahit naman ipabalikin ko kung sino pa papuntahin ko. Kung mayroon na dun eh, nangangaral na eh, meron na eh. Kung hindi sila makakalig, kahit sino pa papadala ko, hindi na sila makikinig. Amen? So ngayon kapatid, I encourage you, kung narinig nyo to, put into work. Put into work. Be grateful on small things. Maliit na bagay, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kasi kung puro reklamo at ang nakikita mo ay puro hindi maganda, doon nag-uumpisa na de-deteriorate ang iyong pananampalataya. Doon nag-uumpisa na panghihinaan ka. At yun din ang magiging dahilan na hindi ka magpatuloy sa iyong pangarap. Na titigil ka na at minsan nagpapakamatay na. Kasi wala siyang gratefulness. Ito pang isa, sa pamilya, kapag ang tatay nagsisikap, ang mga salitang hindi mo pa gustong marinig, o yung pinakamasakit na salitang maririnig mo, ay doon pa sa mga taong mahal mo. Totoo. Na-experience mo. Yung mga taong inaasahan mo na ito, malapit to, pamilya ko to, hindi mo in-expect na marinig mo yung mga hindi maganda. Yung mga sakit para sa iyo, pinakamasakit na mga salita, doon mo pa marinig sa pamilya mo. Ha? Pero dapat, sabi dito, be grateful on small things. Kahit ano man ang marinig natin, hindi maganda, ano man maranasan natin narinig. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? May tinuturo ang Diyos sa atin. And be grateful on small things. Amen? Palakpakan natin muna yung Panginoon. Bagong taon talaga ngayon. Bagong buhay, konti lang tayo. No? Parang ngipin na bumi-bumi. No? Pero ganun pa rin. Life must go on. Life must go on. Magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Amen? So next. Last na pala yun. Last na pala yun. Ito, sa'yo. So, last na pala yun. Parang bitin, actually, tinuntihan ko lang. Marami sana yun. Kasi lang, kinukontrol ko lang. Kasi inisip ko lang, 30 minutes lang yung yung pag-preach ko. Kasi ayaw ko naman na masyado kayong parang masobra na yung learnings, yung retention, mawawala na sa inyo. Baka ang nasa isip nyo na lang, sasabihin nyo, ang tagal-tagal naman ni Pastor, ang haba-haba ng mensahe. Gusto ko ma-absorb nyo ang bawat mensahe na aking binibigay. At mas masaya ako kung ang aking share sa inyo ay sana maipamuhay ninyo. Marami pa to sana. Kailangan kinilimit ko lang. Pero this year, I am inviting all the men of God. Pwede mo kayong pumunta sa bahay, mag-fellowship tayo. Kasi ang ating mugiya parang hindi ko alam kung namamatay na ba. Pero maaring dahil busy lang kayo, in your convenient time, bukas po ang aking tahanan, i-message nyo ako. Pwede doon tayo mag-usap, mag-sharing, magpanalanginan bilang mga lalaki. Men of God in action, pwede po kayo, inimbitahan ko kayo, pwede po tayo mag-sharing doon. Amen? Bilang inyong lingkod, bilang inyong pastor, ako po yung masaya na tayo po yung may fellowship. Amen? So, yung iba pa doon na isi-share ko sa inyo, sa bahay na lang para hindi tayo maging mahaba. So, ang sabi dito, ang gusto ko lang iiwan sa inyo sa pagtatapos ng mensahe ko, I am calling all the men of God, all the believers of Christ, let's go. Let's go! Reset, refocus, deliver. Reset, forget all the things na hindi magandang nangyari sa iyo sa 2025. Refocus on what you want to become, kung ano man ang gusto niyong mangyari this 2026. And deliver ang dapat mong gawin mo. Every opportunity na dumating sa iyo, tanggapin mo. Bakit? Baka bigayan ng Diyos sa iyo. Bakit? Baka yan na yung panahon mo
it's your time to shine. Every opportunity, pag pinalampas mo, mawawala yan. Kung hindi mo gagawin ngayon, gagawin ng iba yan. Kaya sabi ko, ngayon, start the 2026, live your brightest now because the glory of the Lord is risen upon you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At bago ako manalangin, may kakantahin tayo. At babasahin ko po ang tingnan nyo rin yung James chapter 1. Tingnan nyo yung mga Biblia nyo. Basahin natin ito. James chapter 1, verse 21 to 25. Tingnan nyo, basahin natin. Therefore, lay aside all filthiness. Ito po yung panawagan sa ating mga Kristiyano. Ano yung filthiness? Ito yung mga karumihan, yung mga bagay na hindi maganda, na ayaw ng Diyos na ginagawa natin. Sabi diyan, therefore, lay aside. Alisin natin yun. All filthiness and overflow of wickedness. Alisin natin yun. Sabi nila, no? And receive the meekness. Tanggapin natin ang kababaan loob. And receive the meekness and the implanted word. Ito yung sinabi ko sa kanya, implanted word ni Lord to, galing sa Diyos to, hindi sa akin galing to. Binasa lang natin. I-share ko, which is able to save your soul. But be doers. Sabi niya, be doers of the word and not hearers. Diba? Tayo daw mga mananampalataya, dapat tayo nakikita sa atin na gumagawa sa mga nating narinig, sa mga katuruan na ating narinig na namula sa Diyos, dapat tayo ang implementor. Diba? At hindi lang nakikinig. Nakinig kayo, paglabas nyo, kinalimutan nyo na. Eto, sabi diyan, not hearer only, deceiving yourself, dinideceive nyo lang, niloloko nyo sarili. For anyone is hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forget what kind of man he was. But he who looks it into perfect law of liberty and continues in it, and it is a forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nasaan na sila, yung ating praise and worship. Kantahin natin tayo, kantahin natin yung Arise Shine. Wala na. Ayaw tata. Kaya ba? Bago ako manalangin. Ay po yan. Pasiglahin natin, 2026, dapat masigla tayo, masaya tayo. Arise, shine. Huwag tayo panghinaan. Forget, reset na yon. Ano hindi magandang nangyari sa atin 2025? Reset, refocus, and deliver. Kanta po tayo. Glory of the Lord has risen upon you. Arise.
dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan, kami po'y lubos ang kagalakan, ako po'y parangalan at pasalamatan sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa ipinagkaloob mong mensahe sa amin, Ama. Tunay na ikaw po'y napakabuti, napakadakilang Diyos, at may malasakit sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po sa bagong taon na iyong pinagkaloob sa amin, Ama. Ang dalangin po namin, samahan mo kami sa taong itong darating. Dahil ikaw lang pong nakakaalam ng lahat ng bagay sa aming buhay, Ama. Ano man po ang plano mo na sa amin, naniniwala kami ito po'y mabuti, O Diyos. Samahan mo kami, itono mo ang aming mga puso, ang aming isipan. Puspusin mo kami ng pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Turuan mo kaming maging masunurin, O Diyos, bilang mga mananampalataya. Dahil alam po namin wala kaming magagawa kung patuloy kaming susuway sa iyong kalooban, Ama. Ama, salamat po sa pagkakataong itong kami po'y makapaglingkod. Samahan mo kami ng patuloy makapaglingkod ng may katapatan sa iyo, Ama. Salamat po sa bawat pagkakataon at bawat araw na ipagkakaloob mo sa amin, O Diyos. Sadyang napakasaya po namin na harapin ang bawat araw, maging maganda man sa paningin namin o hindi maganda, kami po'y lubos na may kagalakan na kayong parangalan at pasalamatan. Ama, ipinagkakatiwala namin anuman ang plano ng bawat isa, bawat pamilya at bawat kapatid ko, O Diyos. Sa mga oras na ito, ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at sumisiyasat ng bawat puso na naririto, Ama. Anuman ang iniiyak niya sa inyo, Ama, sama-sama mo kaming nananalangin na ipagkaloob mo, Ama, ang kanilang pangangailangan. Anuman, Ama, ang nais ng puso nila ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Sa iyong kahabagan at kabutihan kami lubos nagtitiwala. Ikaw po ang aming pag-asa, ikaw po ang aming Diyos na dakila, tapat, magpakailanman. Kaya sa inyo po kaming nagtitiwala at patuloy na maglilingkod at magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan bilang mga anak at pinili po ninyo. Dahil wala ho kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Patuloy kaming mag-alab, magliwanag, at patuloy na kami po'y ibubuhos ang aming kalakasan sa paglilingkod sa inyo dahil ikaw ay mabuti. Ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ministeryo ng iglesyang ito. Lahat ng gawain na ipinagkakatiwala mo sa amin. Samahan mo kami na ito po'y aming magampanan ng may kasiyahan at may kahusayan, Ama. Maging ang aming schools at teachers, O Lord. Patnubayan mo sila na patuloy na pagpalain ng lahat ng kanilang pangangailangan, anuman ang kanilang hiling at dalangin. Lalong-lalo na yung mga estudyante na aming pangangailangan sa eskwelang ito, ang aming Bible schools, ang aming mga professors, at ang anuman ang vision ng aming tagapamuno, Ama, ay amin pong ipinagkakatiwala. Pagpalain mo ang pamilya ng iyong iglesia, ang bawat mananampalataya, ipinagkakatiwala ho namin sa inyo. Samahan mo kami this 2026. Umaasa kami na mabuti at maganda dahil ikaw ang Diyos na nagpapatnubay at nag-iingat sa amin. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me.
so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.